tila parang parang tilang praning po itong gobyerno natin kasi parang siguro na trauma na sila noon, na pinatalsik sila, kaya siguro iniisip nila ngayon lahat ng medyo posibleng mag-trigger ng pagsipa sa atin, unahan na natin. Kaya tingnan ninyo, yung sa maisog na yan, yung rally, ang peaceful yung rally. Wala ka maririnig doon. As a matter of fact, di ba? Kita nyo naman tama yung sinabi ni sa totoo lang, maraming nagalit, pero tama yung sinabi ni Jay Guevara kanina. Di ba? Siguro, ewan ko tama yung sinabi niya Ewan ko, kayo kung anong sa tingin ninyo. Tama yung sinabi niya Mali kayo kasi kayo ng pinanunood Itong administrasyon na to, na-trigger kayo ni Maharlika. Yun ang totoo. Naging effective po, eto hindi ho biro. Naging effective po yung ginagawa ni Maharlikang pagbanat sa inyo. Aminin nyo na kayong mga nasa Malacanang, napraning kayo kay Maharlika. Yung mga pautot ni Maharlika, pinaniwalaan ninyo. That's the truth. Diba? Napraning sila doon. Sino kaya dito? Sino kaya dito yung puting ahas? Sino kaya? So nataranta kayo doon sa propaganda na yun. Hindi totoo. Ito hindi ko binabanatan dito si Maharlika Ito yung pagpapaliwanag lang na naging effective nga yung ginawa ni Maharlika Ang problema, hindi nila maintindihan na out of touch naman si Maharlika pagdating po sa mga Duterte. Hindi naman po kinakausap yon. Hindi yung kanyang bitaw ay hindi naman po coordinated sa maisog, hindi naman po coordinated sa mga Duterte. Ibig sabihin, walang basbas yun ni Pangulong Duterte. And yet, napapraning ang Malacanang. Nagigets niyo ibig sabihin? In other words, mali yung pinakikinggan ninyo. Mali yung, ang tanga-tanga nyo. Sorry Sorry sa mga nasa Malacanang Di ba kung ang pinaniniwalaan ninyo, kasi matuto naman kayo makiramdam. Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte, hindi ko alam kung di kayo nakikinig, yung mga nasa Malacanang. Ilang beses sinabing, wala naman siyang pinagre-resign niya si Marcos, pinababagsak niya, walang ganun. Sa pinag-uusapan, walang ganun. So kanino sila napapraning? Kanino sila nakikinig? Walang iba ko hindi doon sa mga sinasabi ni Maharlika. Diba? Kaya tama yung sinabi ni Jay Guevara. Again this statement is not against Maharlika. Hindi yun. As a matter of fact, ito pa nga po ay isang compliment. Kasi she was effective na para mapraning ang gobyerno na ito. Na kahit wala namang pinaplano, wala namang intensyon na pabagsakin, pumupuna, oo. Diba anong sabi nga ni Pangulong Duterte sa unang part? Kung mababasahin nyo ng galawan ni Pangulong Duterte nung unang part, anong sinabi niya? I'm not here to bring down the government. I'm just here to make sure that the democracy will be followed. Somehow, paano yun? Through criticism. Importante kasi na may nagkikriticize sa government so that yung gobyerno, particular yung mga public official, ay umayos sila. Hoy, binabantayan kayo ng taong bayan. Nakatingin sa inyo ang taong bayan. Ayusin nyo trabaho nyo. Yun lang naman. That's the intention of the Dutertes. Ayusin nyo trabaho ninyo. Nakabantay kami. Wala naman sinabing, uy, ayusin nyo, papalitan namin kayo. Ayun nga, sabi ni fiscalizer, si PRRD, hindi destabilizer. Yun ang katotohanan. Wala ho sa intensyon niya ang magpabagsak ng gobyerno.
So napraning ho itong gobyerno natin kung bakit ganun. Kasi nga, maybe because na-trauma sila. Diba? Na-trauma sila doon sa pagkasipa sa kanila. Kaya ngayon, hindi pa gumagalaw, pinangungunahan na nila. O ito, nako, against sa atin to, may mga sinasabi to, tanggalin na natin to. Ang ginagawa nila, parang inaano nila, tinatanggalan nila ng power kung sino man yung naandoon na bumabanat sa kanila. Hinuhubaran, ika nga. Ganun ang nangyayari. Kaya, alam mo, sa akin, dahil sa ginagawa nyong yan, may naalala ko. Ito, naalala ko lang. Ito, I hope I'm not mali ang inaano ko, pero may naalala ko eh. Minsan talaga sa mundo na to, diba? Gusto mong bumagsak ang kasamaan. Ito, naalala ko lang. Hindi ko sinasabing pinababagsak ko tong gobyerno. Wala akong ganun sinasabi. Gusto nyong bumagsak tong pamahalaan, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang yung kasamaan. Kasi tandaan ninyo, yan ay prinsipyo yan. That's a biblical perspective. Na hayaan mo lang ng hayaan yung kasamaan, eventually kakainin sila nung kasalanan nila. Halimbawa, bakit nag-aaway ang mga congressman, senators, and other public officials? Once sila po ay magnakaw. Pag sila ho nagnakaw na, tapos malaki na yung nanakawin nila, mag-ano na ho sila, lalamangan na. Magiging ano na sila, greedy na sila sa isa't isa. Kasi nga, palaki yung kanilang nakukuha, eventually, maglalamangan yan. Diba? Ganun yun eh. Akala nila magtatagumpay sila sa ginagawa nila dahil sa ginagawa nilang kasamaan. Hindi. Eventually, tinan mo, ganyan yung mga sindikato, di ba? Tama ka eh, Brian. Ito naman isa, paulit-ulit, pa-spam. Pwede, check naman po sa ating mga para hindi, kasi yung mga ganyang spammer, pampagulo yan eh. Ulit-ulit, adik, baste, adik, baste, adik, baste, adik. Paulit, tanga ka ba? Ano ba yun? Robot. Pag may nakita po tayo, moderator ha, please po, paki-delete na yung mga ganong klaseng. Alam naman natin, ang gugulo lang ha. Basta adik, ganyan. Ano yan? Basta adik. Bakit tuloy-tuloy pa rin ito? Ayan. Basta adik, ulit-ulit. Ganyan talaga sila, marami talaga silang account. Mga ganyan yung mga yan. Kasi nga, alam mo yan ay isang bagay na nila, ginawa nila ng paraan. Isa yan sa mga ginawa nila ng paraan. Yung social media. Alam po kasi nila, yung sa social media po ay yan ang nagpanalo kay Pangulong Duterte. So kaya po sila ay yan ang una nilang pinasok, social media. Kaya nga sila di ba nag-hire ng troll farms. Kaya binabayaran po yan eh. Malaki pong grupo yan. Binabayaran ng mga troll farm o opisina yan. Tapos yan po talaga ang kanilang gagawin. Every time na nagla-live ho, si Banatbay, yung mga pro Duterte, talaga nilang guguluhin nila ika nga. Kasi nga, yun ang trabaho nila. Alam mo, kasi minsan, yung crowd, pwedeng mukhang madami. Pansinin nyo sa social media, sa Facebook, ang dami dyan troll. Puro troll na akala mo, lakas-lakas nila. Ito nga ito na lang. Hindi nyo napapansin? Ang lakas ng views ng mga bangag vloggers. Hindi nyo napapansin yun? Ang lakas ng bangag vloggers ng views nila. Pero magtataka ka. Pag sila nagtawag,
mukha silang mga tae. 'Di ba? Pag sila nagtawag ng rally, wala akong nagpupunta. Kita nyo nga, alam nyo yung gagawin nila. Nakita nyo ba yung gagawin nila? Ha? Sila po ay magpapa-concert. Isipin nyo, paano, bakit nila kailangan magpa-concert? Alam nyo kung bakit? Bakit kailangan? May banda-banda pa. Kasi kung mag-i-invite lang sila, wala naman po pupuntahan. Walang pupunta po. 'Di ba? Hindi yung magpupuntahan. Tanggalin mo yung mga artist dyan. Ay naku po, ipubusta ko sa inyo, walang mangyayari dyan. Hindi ho sila wala ho silang a-attend dyan. Ganyan ho sila lalangawin. Akala ko ba, lakas-lakas nila sa social media. 'Di ba? Akala ko ba, pag nag-view sila, grabe ang views nila. Hindi. Magtataka ka. Kasi nga po, puro troll farm. Ganyan ang katotohanan. Kaya wag ko kayo madidishearten dahil tayo mga lumalaban para sa ating mga kababayan. 'Di ba? Tayo po ay walang pera, wala lahat tayo organic. Yun na nga lang pagpunta sa pagpunta na namin sa Davao, kanya-kanya kami. As in, kanya-kanya. Book ka na. Ikaw na mag-book. Actually, tagal namin Nagpa-artihan pa kami kung sino magbubook sa amin Kasi baka mamaya mag-book, bigla ma-cancel, di ba? Ganun So, yun. Ay, grabe, ang daming nito, ha? Ang daming niya, account niya, ha? Diba? So excited, I see you in Hong Kong. Excited na kami sa pagbisita ng mga vloggers. Uy, Imelda, ha? Sana makita namin kayo, ha? Sana. Anyway, eto na nga yun. Kaya nga, alam nyo, tingnan na natin, obserbahan natin kung totoo ba na masususpinde si Mayor Baste. Pero may balita ako May balita ako baka baka babawi. Mukhang babawi daw. Para mukhang masunog yung mga vloggers. Babawi daw Parang gano'n ang narinig ko Hindi ko alam kung totoo yun. Pero antay na lang natin kung talagang babawiin. Well then good kung binawi nila. Diba? Kaya nga natin na inaano yan Kaya nga po natin sinabi. Actually kanina, pinag-iisipan namin talaga kung kami po ba ay sasabi tungkol dyan. Pinag-iisipan namin. So inisip ko na namin na sige sabihin natin para malay mo. Diba? Malay mo, bigla nilang mapag-isip-isip. Wag na nga lang natin ituloy. Kasi, delicates. Kasi, nasabi na. Mabuti. Mabuti kung ganun ang kanilang maisip. Bawiin na lang. Di ba? Ako nga, nag-warning nga ako sa kanila Alam mo, ito lang ang gusto ko lang ipasok ito. Sana talaga, this time, medyo umano na po si VP Sara Duterte. Yun Sana this time, kung gawin man yan, it's about time na anuhin na natin. Anuhin na po natin. Sana po magising na si hindi ko naman sinasabi na tutulog po si VP Sara Duterte. Pero she's being nice pa, 'di ba? Kaya lang sana po pag ginawa na po sa kapatid niya, kasi ako maintindihan ko hindi siya umiimik pag ginagawa sa tatay niya. Pero sana pag ginawa na po sa kapatid niya to, magsalita na po siya. Sana ho. Yun lang sa akin Kasi it really baka mamaya it's too late. 'Di ba? Baka it's too late na yung kanyang yung komento baka maging wala ng epekto kung masyado ng late yung kanyang pagsasalita. So I really hope sana po matuloy na yung kanyang pagsasalita. Dahil VP Sara Duterte whether you like it or not, ikaw ang tinitingala ng karamihan sa mga dismayado sa gobyernong ito. Diba? Yun ang totoo Dismayado po ang mga Pilipino at kayo ang tinitingalang
ng mga tao. Sana po kayo po ay magsalita na po this time, 'di ba? Alam mo, eto VP Sara Duterte, pag ikaw nagsalita, ako po. Sa tingin ko sa dami po ng alam ni VP Sara Duterte sa pamahalaan na to, pag nagsalita na po siya, sigurado ako mawiwindang po itong gobyerno na ito, di ba? Ay nako. Anyway, ito panoorin pa natin itong mga issue na importante ko natin maintindihan Ito yung kahapon, isang matinding issue ito. Iniimbestigahan na ng PNP at NBI ang Payola folder na nadiskubre sa isang sinalakay na resto bar sa Pasay. Lalo't nakapangalan sa ilang unit nila ang mga petty cash voucher nito. Mahigit 70 ang nasagip sa raid, kabilang ang ilang menor de edad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Madaling araw nitong Sabado nang salakay ng DILG Special Projects Group o SPG ang high-end bar and restaurant ito sa Pasay. Nirescue ang 72 babae, kabilang ang 3 menor de edad. Arestado naman ang ilang customer at empleyado. Ayon sa Pasay City Police Report, 27 sa kanila ay dayuhan at 80 ang Pinoy. Nadiskubre rin sa raid ang folder na ito na may pangalang Payola 2024. Laman ng folder ang mga petty cash voucher na may pangalan ng ilang individual at iba't ibang law enforcement unit sa PNP at NBI. May nakalagay ding halaga sa mga voucher. Ayon sa PNP, hindi rin daw nila ito palalagpasin. Kailangan po natin kumalap ng mga ebidensya at kung meron po na nakakapanood ngayon na may information relative dito sa sinasabing payola ay makipag-ugnayan po kayo sa inyong pambansang pulisya. Definitely po ma'am, yung registered owners po nito, yung mga nagpapatakbo, I understand they already have some names but I have to wait for... Alam mo, dapat itong i-focus natin ngayon Alam mo, matindi to Hindi ho ito biro Doon sa isang may illegal na gawain na, ewan ko kung KTV ba ito, illegal to na gawain sa KTV, tapos bantakin mo, may mga minor. Minor, di ba? Ontiveros, ito dapat ang mga iniimbestigan mo. Ontiveros, hindi yan si Mayor Guo. Ito talaga ang dapat imbestigan, mantakin mo, nandun yung voucher na may nakasulat na NCRPO. Tapos may nakasulat na yung mismong Southern Police District. Hindi ho biro yun Isipin yun, hindi ho biro yun. May NBI pa. Di ba dapat ho itong iniimbestigahan ng matindi? May presyo pa. Tama. Isipin nyo yan ako, ito lang Huwag na tayo maglokohan. Huwag na tayo maglokohan. Etong mga KTV na ito, etong mga bar na ito, lalo na yung mga may illegal, hindi ho maglalakas loob yan nang wala pumoprotekta sa kanila. Yun ang totoo. Imposible ho yan mangyari na sila ho'y nakakalusot nang walang pumoprotekta sa kanila. Tangina, gawain na yan noon pa sa Quezon City, yung mga pukersa doon. Hindi sa Quezon City, along Quezon Avenue, yung mga makaklab na mga pukersa doon. Hindi ako nagbibiro Sa tingin nyo, magtatagal yung mga yon nang walang proteksyon? Abit, katarantaduhan naman po yun. Katarantaduhan po. Don't tell me hindi nila alam yung nagaganap sa loob. That's bull shucks. Hindi totoo po, di ba? Na imposible ho. Matagal ng gawain ho ito. Wag naman tayo magpaka-plastic, PNP. Wag tayo makapag-plastic na as if hindi nangyayari ito nang walang proteksyon sa mga direktor. Nako, wag tayo maglokohan dyan. Eto, lantara na Nahuli na Don't tell me, nga lang. Asan si Abalos? Naku po, patay tayo dyan. Abalos, sa loob ng bakuran mo. Punta ka. Meron dyan. Gusto mo ituro ko? Malapit lang dyan, sa Mandaluyong. Gusto mo ituro ko?
Alam nyo yan, nasa basement parking yan ng isang mall. Oh. Hindi nyo alam. Ano to, tanga-tanga? Imposible. Baka invited pa kayo dun eh. Hindi, totoo yan. Baka invited pa kayo nung nag-launching yan eh. Di ba? I mean, wag na ho tayong kunwari. Sa mga spa, naku po, yung mga spa call. Grabe yun, ano? Ewan ko, hindi ko malubos maisip yung mga spa call. Babayad ka pa. Payola ba ng ano yan, banat? Yun na, payola ito nung KTV na kung saan may nahuling mga minor de edad na kasi wala eh. Alam mo, bullshit to. Totoo lang. Pasensya na ho sa word pero bullshit ho ito kung sasabihin nyo, iimbestigahan, walang mananagot. Nadinig ko na yan. Ay nako. The official documents. Mag-iimbestiga rin ng NBI ayon sa direktor nito. Anya, mahirap magbase sa mga papel na nakuha sa bar. At ito hindi naman po natin sinasabi na yung mga yon, kasi ang pwedeng mangyari dyan, pwede possible lang yan. Halimbawa, NCRPO, ginagamit lang niya yung opisina niya. Hindi natin sinasabi na si Nartates yun hindi. Kasi pwede naman, isang opisyal doon sa NCRPO, taga-NCRPO siya, tapos ginagamit niya si Nartates. Eto. Para kay Chip to. Pag hindi nyo, yari kayo, ipadalaw na. Tapos, pwede ho siyang, meron siyang kakayanan na gumawa ng raid. Kasi official nga siya. But not necessarily yung pinuno nila. Kasi may ganyan eh. Hindi, may ganyan. Yung ginagamit, yung pangalan ng NCRPO, tapos nag-iikot sa mga istasyon. Di ba? Balita ko nga, nag-iikot yan sa Taguig, sa BGC, nag-iikot yan sa mga istasyon. Sasabihin niya, vlogger ako ng NCRPO. Tapos, syempre, yung mga head ng presinto, takot na takot. Pag sinabi, papakita niya, mahilig yan mga ganyan, papakita pa niya yung picture niya. Tingnan niyo to, may video kami ni Nartates. Ganyan yung animal na yan nag-iikot yan. Nananakot yan sa mga istasyon ng tas sasabihin niya, vlogger ako ng NCRPO. Hindi naman po siya naniningil. I don't think naniningil siya. Pero syempre, minsan, yung mga perks ba, alam mo naman ang mga... ang mga aklat, chupageti lang, okay na Diba? Chupageti lang, ayos na sa kanila Mga chipipa yung mga yan Bigyan mo lang ng 500 yan, pangkape, tuwan-tuwa na yung animal na yan alam mo, hindi ako, again, wala naman po kinalaman yung NCRPO doon. Nagpa-picture lang yun Nagpa-picture, humingi ng damit. Tapos sasabihin niya na, bata ako ni Nartates Tapos mag-iikot, maghahanap ng chuchupageti sa mga pulis. Ganyan yan. Kaya kayong mga pulis, naturingan kayong pulis, mag-imbestiga naman kayo kung talagang totoong tao ni Nartates yan. Hindi kasi ako naniniwalang tao ni Nartates yan Hindi naman bobo si Nartates. Hindi naman po, isipin niyo, bobo ba yun? Hindi ako naniniwalang bobo yun. Matalino yun. Magaling yun. Mauuto yun ni Di ba? Hindi naman po Kaya muntik na. Anong muntik na? Nindot ang sabi ko.
Wala ko sinasabing pangalan, sabi ko nindot. Kayo talaga, oh. Nobel Tulyao, good morning, by watching for here in Hawaii. Hawaii on our vacation to celebrate our wedding anniversary. But I will still watch you and Boss Dada. Thank you. Uy, grabe, nagbabakasyon si Madam Nobel Tulyao. Grabe naman. Sana all nakakabagbakasyon. Hindi, sabi ko nindot. Kayo naman. Masyado kayo. Maaari na gamit lang ang mga pangalan. Sa ngayon ay sumasailalim na sa proseso at counseling ang mga na-rescue. Tumanggi na magkomento ang Pasay Police sa operasyon kung saan... Alam mo, itong Pasay Police, wala. Parang feeling ko lagi na lang kay sangkot. Hindi kasi alam nyo ba yung huling Pasay Police na direktor, nasibak din, natanggal. Hindi ko naman nasibak. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung nasibak, pero natanggal siya dun sa pagiging direktor niya ng Pasay. Ngayon, eto na naman. Alam mo, ang dami niya sa Pasay. Totoo. Madalas nga dyan yung nindot na vlogger Yung nindot na vlogger na yun, madalas dyan sa White Bird. Pasay pa ba yun, White Bird? Alam mo, yan dapat ang imbestigahan, yung Pasay. Sa Pasay, talamak dyan ang mga KTV-ng merong tsuktsakan. Oh. Talamak dyan ang mga Chinese club. Puro Chinese ang mga kababaihan. Hindi totoo, walang biro. Dyan sa Pasay lahat. Talamak dyan ang pogo. Hindi ko nga maintindihan Nag-iinit ang puwit nila doon sa napakalayong bangbang na yan. Bang. Napakalayo, di ba? Napakalayo nun. Yung Pasay lang Punong-puno dyan sa Pasay. Lahat ng klase ng gambling na andyan. Lahat na ng klase ng pogo na andyan. Lahat na ng klase ng pukpukan andyan. Sa Pasay na ho ngayon ang pukpukan. Hindi nyo ba alam? Meron pa dyan isang buong building, condominium. Ang mga nakabahay ho doon, mga kababaihan na on-call, pokpok. Oo. Paano mo alam, Banat Bay? Hindi, kinikwento lang naman sa akin yan. At saka ang customer na di mga Pilipino, mga Chinese. Ang nagbabahay sa kanila doon, mga Chinese. Binabahay sila doon sa mga condo doon. Tapos, ang parang yun, Chinese maintenance yung na yun. The entire condo, Chinese yun. So, tatawagan lang sila pagka may mga customer silang mga Chinese. Chinese sa mga big time diyan. Di ako naniniwala. Saan yun sa Pasay? Hindi ka Chinese. Sorry ka. Marites ka pala. Hindi, alam. Pumunta nga kayo. Ito I challenge you. Pumunta kayo paligid ng Entertainment City. May makikita kayo doon mga spa na Chinese lang ang sulat. Kayo na lang tumingin doon. Puntahan ninyo. Puro Chinese ang sulat na spa. Doon sorry to say yung mga ganitong iimbestigahan, tangina. I still believe. Hindi, yung mga iimbestigahan, mag-ikot lang kayo sa Pasay, nandun na lahat Huwag nyo nang imbestigahan. Ikutin nyo na lang yan. Isa-isahin nyo. Wala nang ngayon Kung gusto mo pumunta ng matinong club, punta ka sa BGC. Nandiyan na matitino. Yung gusto mong pumunta ng dati kasi naalala nyo, ang pagkasinabi mong babae, alam mo, Quezon Avenue di ba? Quezon Avenue. Pag babae talaga, diyan mo makikita lahat yun. Mga KTV, ngayon hindi na. Nasa Pasay na. Kaya nga kalokohan, yan sinasabi nilang iimbestigahan. Naku naman.
nagsilbi lang daw silang perimeter security. Wala rin sa kanila ang mga inaresto na turn over sa DILG team. Mahigit 10 tao naman. Meron din naman sa Makati. Meron din. Marami din. Malapit po ang building ng Senate sa Pasay. Malapit nga sa Senate eh. Ang dami. Hindi ko nga alam, baka pati baka mga senator ang mga bisita nun eh. Sinampahan ng reklamong sa Pasay City Prosecutor's Office kanina. Sarado naman ang bar ng puntahan ng GMA Integrated News kanina, kung saan naabutan namin ang ilang naglalagay ng CCTV umano. Sinusubukan pa ng GMA Integrated. Papahingahin lang yan, kayo naman. 1 buwan lang yan. Nadinig ko na yun, Pahinga muna kayo, sarado muna kayo, sabi ni Chip, May alam ako, Boss Beer House sa baba, may elevator packet. Na alam mo, Diego Latigo, matik na, standard yan eh, hindi nyo ba alam? Sa bawat KTV, may lusutang patalikod. Ako, alam ko yan. Kinikwento sa akin yan. Hindi, kasi tandaan nyo, di ba? Nag-show kami dun sa mga ilan na, hindi ko na lang kikwento kung saan pero hindi ko na kikwento. Nag-show kami dyan eh. May daanan talaga sa likod. Kasi yung likod, dun kami dumadaan kasi hindi ako yung artist ko, para hindi makita ng audience, di ba? Tapos magtataka kami, ano tong daanan na to? Yung daanan na yun, may butas yun, papunta doon sa mga hotel. Tapos magtataka ka nga, may makakasalubong ka eh. Ng mga babaeng parang galing shower ba? Ganun. Kaya yung mga nagpaparada sa harap, yung mga small time yun. Usually, yung mga politicians, mga businessmen, sa likod yan pumaparada, sa gilid, pinapasok yung sasakyan. Doon mo makikita yung iba't ibang, nakikita namin yun eh. Kasi doon din kami dumadaan, nagkakataon, nung mga anniversary nito, kami naiimbitahan. Doon kami dumadaan. So alam namin kung saan yung daanan ng mga yan. Kaya hindi nila ako maloloko. Alam ko yan. Kaya nga alam mo, sinasabi ko, kaplastikan, yung ginagawa nitong mga ganitong klaseng pautot na kunwari, ire-raid, tapos tingnan mo, mawawala na uli sa balita yan. Alam mo kung anong ginagawa dyan sa ganyan? Nako. Gusto nyo ng katotohanan, ha? Gusto nyo ng katotohanan kung bakit may ganyan. Yung mga raid na yan. Merong mga pumalya. Hindi alam nyo na, lagay or di kaya gustong pataasan. Yun ang totoo. Ayaw nyo, sige. Ipitin yan para itaas yung bigayan. Ganyan yan eh. Kompetensya yan eh. Kasi siyempre, kunwari, meron kang kaibigang isa pang mas malaking club. Sasabihin nila, gusto namin mapamano yung mga big time, one time. Kasi, tandaan ninyo, masara lang na 1 linggo yan. Milyon nang nawawala dyan. Masakit yun sa mga owner. Na 1 linggo magsara. Masakit ho yun. Kaya ang ginagawa dyan talaga, sige, sarado mo lang na 1 buwan yan. Iyak ka dyan. Pag owner ka, iyak ka dyan. 1 buwang anong gagawin mo sa susunod pag humingi na ng mataas yan? Bigay nyo na yan. Kesa naman may pasara tayo. Kaya, naku. Yun yung pogo doon sa mamaya pag-usapan natin. Yung isang pogo na pag nagre-raid, biglang, bago pa dumating, naglalabasan na yung mga tao. Naku. Na maniwala kayo. News na makuhanan ng pahayag ang DILG-SPG para sa iba pang detalye. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Pero alam mo, ako naniniwala naman ako na walang kinalaman yung nasa ibabaw, yung PNP chip. Kasi yung PNP chip, hindi naman niya monitor lahat nasa ilalim. Tandaan niyo, bago lang yan. So, sinusubukan yan.
pag PNP chip ka, medyo susubukan ka ng mga panapanahon. Diba? Pag katulad yan, may napasara. O may mga lalapit dyan. Diba? May mga ganyan yan. Dito mo masusubukan kung gaano katikas ang mga bagong upong PNP chip. Yun ang ano dyan eh. O ito panoorin nyo ito. Tingnan nyo. Itinanggi ng abogado ng nire Ito yung follow-up nung resto bar na yan eh. na Resto Bar sa Pasay City. Tingnan nyo ngayon, tinanggi na nila, nagpapayola sila. Itinanggi na nila ha? Itinanggi na nila na nagpapayola sila. O ano yung mga sulat na yun? Gawa-gawa nyo? Inimbento nyo? Sino sumulat nun? Hindi na daw sila. Na mayroong mga minor de edad na nagtatrabaho roon, pati na rin ang nakitang payola folder umano. Gate pa niya, kumpleto sila ng mga dokumento. So ano yun? Galing lang somewhere yung payola, ano na yun? Anak ng wete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Ilabas po nila yung names kasi po lahat po ng workers sa club registered po sa City Hall po. Ayan ako, maaring maniwala pa ako dito. Yung lahat naman ng workers registered. Mahigpit talaga eh. Mahigpit po pagdating sa mga edad kasi yan yung isang bagay na pwedeng gamitin sa'yo para kikilang ka ng malaki. Nagigets nyo? Alam mo, kasi siyempre may mga kaibigan tayong may maaari na mga club. Tapos nakakakwentuhan natin, alam natin yung kalakaran sa mga ganyan. Iniingatan nila eh. Iniingatan nila na magkaroon ng violation na matindi. Kasi yung yung prostitution, mahirap mapatunayan yun. Mahirap mapatunayan na binigyan ka ng pera. Sino mag-testify? Yung nagbigay ng pera. Imposible naman yun. Hindi, isipin nito Ganito yan. Sa korte, para mapatunayan mong prostitution yan, aaminin nung lalaki na nagbigay ako ng pera para ganunin ako. Sinong gunggong ang magsasabi nun sa korte? Imposible naman yung babae magsasabi, di ba? Ako, binabayaran ako para magpaganon. Malabo din. Tama, mali. So, mahirap po yun. Pwede silang madali, alam nyo kung saan, lagi. Pansinin nyo lagi. Pag may mga quote-unquote raid, alam mo kung ano? Madadali sila sa edad. Minor. Pag may minor, hindi mo kailangang patunayan na may prostitusyon. The mere fact na may minor na nagtatrabaho, that's illegal. So, yung mga club na mga ganyan, talagang iniiwasan nila na may minor. Nagigets nyo? Kasi magiging tool lang sa kanila yon para sila kikila ng mas malaki. So iniiwasan nila. Kaya ako, posibleng naniniwala ko doon dito sa sinasabi nitong abogado na walang minor. Yung posibleng may minor dyan kasi maingat kami dyan Alam namin yan. Pero yung payola na sinasabi niyang folder, imposible yan. Ano to na sinulat nyo lang? Cross-check po natin yon sa biometrics po na nasa club. Yan ang hamon ng abogado ng Resto Bar sa Pasay na ni-raid ng mga otoridad noong Sabado. Kasunod ng aligasyon na merong mga minor de edad na nagtatrabaho roon. Itinanggi yan ng abogado ng Resto Bar. May dental records po lahat. So, we can be sure na wala pong minor na involved po. Nagtaka rin daw sila kung bakit ni-raid ang nasabing bar, gayong compliant naman daw sila at kumpleto sila sa mga kaukulang dokumento. Itinanggi rin ni Cabral ang payola folder umano na nakuha sa Resto Bar na naglalaman ng mga petty cash voucher. We don't know po kung saan po nanggaling o ano po. Wala po kaming masabi kung saan po nagmula yun. Kung totoo pong nakuha po doon yung allegedly payola na folder, bakit po nila sinira yung CCTV? Yun po ang proof nila na doon nga po nakuha yun. Kahapon, nagpalabas ng show cause order ang Pasay LGU. Sinagot naman daw ito ng club. Dinideny po namin lahat ng alegasyon and we intend to file a case nga po. Sinasabi po namin doon, sinira po yung vault sa club and nakuha po yung mga lamang pera, pati po yung mga kagamitan na nasira po, kasama na po yung CCTV. Sumulat na rin daw sila. Alam mo, yan ang matindi. May ano nga nagkwento sa akin Bakit ba mahilig? Pansinin nyo ito
Bakit mahilig ang usong-uso ngayon ang mga raid sa mga ganyan? Alam niyo kung bakit? Ito, totoo ito ha. Ang dahilan po kasi niyan, malapit na eleksyon. Nagigets nyo? Pag malapit na ang eleksyon, kailangan na ng pera. Aside from SONA, actually wala sa SONA masyado yan. Nasa eleksyon yan. Kailangan ng pera. Yung nagre-raid dyan, tingnan nyo, hindi nga nakikita yung mga bolt, yung may mga lamang bolt. Sinisira yan eh. Isipin mo sa dami ng na-raid ng mga pogo, wala kayong mapapansin na sobrang laking milyon-milyon na perang lumalabas. Alam natin na malaki ang pera sa mga ganyan. Ang laki ho dyan. Sobrang laki ng pera ho niyan. Sa mga KTV, sa spa, sa dinaig pa niya ng bangko pagdating sa pera. Ang buti pa nga ang bangko, kinukuha yung pera dun eh. Gabi-gabi kinukuha yun eh. Ay, hindi, tanghali pala. Kinukuha ng mga ano yun. Diyan sa mga ganyan, hindi. Diyan po, iniiwan talaga. Kasi hindi po pwedeng, ano yan eh, mayayari ka pagka inilagay mo sa bangko yan. Bakit ang laki nito? Ang laki ng kita ninyo. Hindi yan. Nasa mga bolt yan. Kaya nga po, papansinin nyo yung mga pogo, mga ganyan. Pagka bawat raid, walang lumalabas. Asan na yung mga pera? Wala. Wala pinakikitang na-raid na pera. Oo. Asan yun? Alam nyo ko asan. Hanap kayo ng politikong involved dyan. Na may planong kumandidato. Hindi ko nilang sasabihin. Ayoko nang ispilingin. Kay DILG Secretary Benhur Abalos hinggil sa insidente. Humiling din daw sila ng dialogo sa kalihim. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Abalos. Sagot naman ng DILG Special Protect Group, may opisyal na reports sa nangyari ang Pasay Police. Tatayo daw ito sa kabila ng mga pagtatanggi ng Resto Bar. Tungkol naman sa natagpuang umano'y Payola folder, sabi ng grupo, the thing speaks for itself. Natanggap na raw ng Pasay City Government ang tugon ng Resto Bar na kanila raw pag-aaralan. Para sa ang problema kasi dyan, dun sa papel, ha? Wala naman ang pangalan eh. Hindi naman sinabi ko sino eh. Sino sa NCRPO, sino sa SPD. Diba? Wala naman sinabi. So, sino didemanda mo? Malabo yan. Hindi na naman tatayo yan sa korte. Diba? Alam nyo, tandaan ninyo, pag malapit na malapit ang eleksyon, number 1, tumataas ang crime. Number 2, dumadami ang hulihan. Pagpadating ng parating ang eleksyon, maraming nahuhuli, maraming nare-raid, maraming kung ano-ano. Sa crime, maraming kinikidnap. Kita nyo ngayon nangyari, di ba? Yung mga Chinese. Sa tingin ninyo, eto, tanong ko sa inyo. Oh. Ngayon, may issue. May issue na tatanggalan ng uhulihin yung mga Chinese na may mga pulis na nagbabantay. Kasi tandaan natin ha, hindi ibig sabihin may pulis na nagbabantay sa mga Chinese na ito, yun ay mga legal. Okay? Hindi ho yun ang siste dyan ha. Hindi matik na ay nilagay ng PNP yan sa kanila. Hindi ho. Meron dyan talaga mga nagmo-moonlightning, yung tinatawag na sumasampa lang, nagbabayad lang yung mga Chinese para ho sila ho ay bantayan. May mga ganyan. May mga pulis na involved. Tanungin ko kayo, bakit yung yumari doon sa Chinese na hinarang, nakita niyo yung hinarang, di ba? Pulis. Lahat sila pulis. Mula doon sa motor, mula doon sa dumakip na van na nasa likod, pulis. Alam niyo kung bakit? Paano nila nalaman? Tanungin ko kayo, paano nila nalaman na may daladalang pera doon? Sino sa tingin ninyo ang magsasabi na may daladalang pera yung mga yan? Kapwa pulis din nila na nagbabantay sa kanila. Tititimbre nila. O ito, may pera dito, ganito.
Laki ng pera na yan. Tandaan ninyo, itong mga to, mga Chinese na to, hindi naman sila magsusumbong sa korte. Bibihira sa kanila makikipag-cooperate sa korte. You know why? Because illegal eh. Illegal yung gawain nila. So, bakit ka tatakbo sa korte? Alam mong illegal yung gawain mo. Alam mo yung pera mo galing sa illegal. Yung mga negosyo mo illegal. So, pag kinatkong ka ng mga pulis, hindi mo napapalagan. Bigayan na lang yan. Aregluhan na lang yan. Ganun katindi. Kaya nga, alam mo, gusto nyo masolusyonan yan? Si Ontiveros. Yung totoo. Si Ontiveros. Diba, Testa Club? Si Ontiveros yan. Ang daming alam eh. Hindi, sa totoo lang, sa daming alam ni Ontiveros. Bakit hindi niya asikasuhin yung mga ganyan at ipasara na talaga lahat ng pogo? Kasi lahat ng mga illegal na mga Chinese syndicate, they would hide sa pogo business. Kunwari, pogo sila. Kasi illegal dito. Kaya nga tayo para tayong tangay. Di ba? Papasok sila dito, legal. Magpo-pogo business sila. Pogo yan, legal yan. Karamihan dyan, front lang yung pogo business. Yun lang yung kanilang way to stay. Pangalawa, yun lang yung kanilang quote-unquote permit. Di ba? Pogo kami, may pogo kami. Legal sa inyo, pagkor. Kaya nga tama yung sinabi ng mga ilang kanina no, nag-interview tayo doon sa abogado ni Mayor Gubo. Sabi nga niya ang ginawa lang naman ni Mayor Mayor Gubo, binigyan niya ng permit yung pogo. Which is, kumpleto naman ng papel yung pogo. Bakit? Illegal po ba ang pogo? Hindi. May papel po ba galing sa pagkor? Meron. Bakit di mo bibigyan ng permit? Tama, mali. Ikaw ang makakasuhan. Kasi ibig sabihin nangingikil ka. Pag hindi mo binigyan ng permit yan. Meron niyang permit mula sa pagkor. Kaya ang tanong doon, bakit hindi pagkor ang iniipit ni Ontiveros? Bakit nyo binigyan ng permit? Hindi nyo ba tine-check? Hindi, isipin nyo ta. Di ba kasi ang reasoning ng Senate, Ontiveros particular, may mga illegal na gawain dyan sa pogo na yan, sa Bangbang. Di ba? Yun ang kanilang sinasabi. Bakit binigyan ng permit ng pagkor kung meron palang illegal na nagaganap doon sa loob? Di ba? Unang-una, bilang mayor, hindi ko pinagtatanggol dito si Mayor Guwa, bilang mayor, hindi mo naman trabaho na tingnan yung kung ano yung nasa loob. Kung nga nagpopogo na, hindi naman pwedeng pumasok basta-basta eh. Pero ang pagkor, pwede. They can investigate if sumusunod sa panuntunan. Kasi remember, under sa kanila yan eh. Ang pogo, under ng pagkor. Bakit hindi yun ang sisihin, yung pagkor? Bakit hindi yun ang alamin? Ano bang ginagawa niyan? Tama pa ba ginagawa niyan? Pagkor may problema. Kaya lang, syempre, hindi kaya ni Ontiveros yun. Bakit? Ayun ang problema. Kaya nga sabi nyo, eto tinan nyo to, may papakita ako sa inyo. Ito. Madedeport at posible ring ma-blacklist ang 37 Chinese na nahuli kamakailan sa isang subdivision sa Parañaque. Ito'y matapos mabistong nagtayo sila ng mga negosyo sa loob ng subdivision ng walang permit. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang ilang establishmentong yan sa loob ng multinational village sa Parañaque kahapon. Ang kanilang pakay, mga banyagang may mga kahina-hinalang aktibidad sa loob ng village. 37 Chinese ang dinampot ng BI.
Wala silang maipakitang kaukulang dokumento sa mga negosyong itinayo nila sa loob ng village. No, halimbawa, ito. Bakit hindi sisihin yung Tiberos itong mga BI? Di ba dapat ini-inspeksyon ng BI kung meron bang kaukulang mga papel, visa, ang mga Chinese worker na naandyan? Trabaho ba ni Guo yun? Hindi at tayo itinatama lang natin Kasi trabaho ba ng isang mayor inspekin kung pakita nga ng passport mo? Ikaw ba ay illegal na dito o hindi? Kaninong trabaho yan? Trabaho yan ng BI, ng immigration. Kung meron silang permit, may visa pa ba silang nag-exist? Paano? Gusto nyong tanggalin? Gawin nyo trabaho nyo. Hindi na tayo dapat mag-ikot-ikot. Kasalanan ng mayor ng Las Piñas. Hindi, ito porket nandyan yung mga Chinese na yan, kasalanan ng mayor ng Las Piñas yan. Hindi. Dapat kasi pag pumasok yan, may listahan ng BI Anong ibig sabihin? Di ba ginagawa nila dyan? Ba't pa sila maganyan-ganyan? Anong gawin ba dito? What you do? Diba? Kaya nga kayo may tatak-tatak lilista nyo. Eto mga pumasok. Hindi ba makikita ng inyong computer na sandali, bakit ito hindi pa lumalabas? Dapat matik na yun di ba? 1 month na to. Halimbawa lang, hindi ako sure kung gaano ka yung turista natin, kung ano yung visa nila, kung ilang buwan 2 months na to, 3 months na to, lagpas na. Eto na, eto mga to, wala na, di ba? Ganun lang asa na ito mga si Chu Changyang, Chang Changbong, Ting Changkang, Kangkangkong. Asa na ito mga ito? Diba? Doon pa lang alam mo na, ang dami na palang mga, dapat yun ang tinatanong ni Ontiveros BI, ilan na ba ang mga pumasok dito at hindi na lumabas? Kasalanan na mayor ng Las Piñas. Ikinasa ang raid matapos ilapit ni Senator Raffy Tulfo sa BI ang sumbong ng ilang concerned homeowner ng naturang village. Most of these people, walang dokumento, walang maipakitang dokumenta at all. Buti pa to. Again, ayan na naman yung hihirit. No for Tulfo 2028. Tanginan nyo na, iirita na ako sa ganyan Hindi kasi baka hihirit na naman no Tulfo. Hindi ho tayo nangangampanya dito Pwede, tigil nyo na muna no to Tulfo. Hihirit na naman yun. No Tulfo no. Tulfo no. Tulfo no. Madyan na naman, hihirit na naman yung mga mukhang tanga. Again issue-based tayo dito. Buti nga yung ginawa nito ni Tulfo. At least, di ba? Senator ka, sinumbong sa'yo, sinumbong mo sa BI. Hindi mo pinag-initan yung Las Piñas Mayor. No Tulfo. No to Tulfo 2028. No to Tulfo. Pinangungunahan ko na yung mga galit kay Tulfo. Okay? Hindi ibig sabihin gusto kong ikampanya to si Tulfo, walang ganon. Sinasabi ko lang, buti nga yung ginawa ni Tulfo, sinumbong sa kanya at sinumbong niya si immigration. At least inipit niya yun ng immigration. Yun yung silbi ng isang senador. Hindi yung witch hunt ka, hahanapin mo, maliban ng mayor to, maliban ng ganito to. No to Tulfo. Tulfo no. Inuunahan ko na. Kasi hihirit na naman dyan yung mga parang bata No to Tulfo no. No to Tulfo no. Si Mickey, maraming salamat po Hindi, para lang unahan ko na. Wala po akong, hindi ko pinopromote si Tulfo. Tulfo no. Tulfo. Nothing. Financial passport, wala. ID, wala. So, anong ginagawa nila dito at paano sila kapasok? Pangalawa, may mga nakapagpakita naman ng dokumento, working permit. Pero yung working permit nila, hindi tumutugma doon sa nakalagay sa mga papeles.
Tingin ni Tulfo, pinapasok na ng mga illegal na pogo ang mga village at high-end subdivision sa bansa. Isumbong ko kaya kay Tulfo yung condominium namin. Utangin na yung condominium namin eh. Dati, ito walang biro ito walang biro. Dati yung building namin, amoy niregla. Bakit? Hindi ko alam bakit tayo mga Pilipino araw-araw nagluluto ng tuyo at saka danggit sa umaga. Hindi, napapaisip talaga ako, masarap ba talagang danggit at saka tuyo sa umaga? Tuwing umaga, ganun ang amoy sa kondo namin eh. Grabing amoy nun, di ba? Para talagang nireglang mga aso. Aso ha, aso, hindi tao. Aso ha, aso. Grabe, puro tuyo. Dati yun. Ngayon, hindi na tuyo. Amoy hot pot na. Dahil sa dami ng Chinese na nagluluto ng hot pot, amoy hot pot na. Hindi, totoo, walang biro. Sumbong ko kaya kay Tulfo to. Uy, Tulfo, yung aming condominium, amoy hot pot na. Hindi, kaya nga ako, nagre-ready na ako dun ng mga, ng mga sumpak, ganun. Kasi pagka sinakop tayo ng China, sabi nila mga daw yan mga Chinese spy daw. Baka mamaya i-conquer na yung namin. Kaya meron akong mga sumpak doon. Tsaka mga tirador. Para pagka just in case magkaroon na ng gera, mababantayan ko sila. Alam mo kasi sa totoo lang, di naman kasi sila mapapansin. Sa totoo lang, di naman sila mapapansin. Except, pag nag-usap na sila sa elevator. Grabe, nag-uusap pa talaga sila sa elevator. Hindi ko alam kung ako yung pinag-uusapan nila eh. Hindi, feeling ko ako yung pinag-uusapan nila eh. Yung mga baho nito. Amoy adobo daw. Amoy dugo, amoy malay mo, di ba? Meron din mga nagre-renta dyan, mga Chinese nationals. Pag sila sa mga exclusive subdivision, hindi sila basta-basta masita. Pag humingi sila ng warrant of search warrant sa korte, mahirapan, hindi basta-basta kasi exclusive yan. Ikinatuwa naman ng ilang homeowner ang pagdampot sa mga illegal na Chinese sa kanilang lugar. Pero sana raw, hindi magtapos dito ang investigasyon at pagbabantay. We're not against the Chinese per se. It's just that we want to have that peace of mind that the people living, the Chinese people staying in our village are legit or legal aliens. Ang tanong namin, how many more of these undocumented and illegal Chinese nationals are staying in our village? Feeling po namin, meron pa sa mga, houses and all. Hindi pa po na-check. Kasunod niyan, naghain ng resolusyon si Senator Tulfo para imbestigahan ito sa Senado. Kailangan daw alamin kung lehitimo ang mga ginagamit na dokumento ng mga Chinese para makapagparehistro ng negosyo at makapagpagawa ng mga bahay doon. Baka raw kasi gumagamit sila ng mga bogus na pangalan. Ang kinakatakutan ko rin kasi ay yung issue sa national security. Pag hindi natin naagapan na yung mga Chinese na nakapasok ng left and right at nakakuha ng dokumento. Take for example, si Alice Go. Dako, yari ka na naman, Alice Go. Naging mayor. Dako! Now, kung itong isa tulad ni Alice Go na naging mayor from nowhere,
pwedeng gawin ng iba. Baka po, Sa nangyayari ngayon, ka. dinala na ang mga naarestong Chinese sa jail facility ng BI sa Taguig. Nahaharap sila sa deportation case dahil sa pagtatrabaho sa bansa na walang working permit. Once po matapos ang deportation case against them, they will be deported and blacklisted po, meaning hindi na natin sila papayagan na pumasok po muli ng bansa. Pinag-aaralan din ng BI ang pwedeng isampang kaso laban sa mga may-ari ng mga establishmento kung nasaan ang mga Chinese. That is already considered harboring illegal aliens dahil sila po ay ini-employ nila ang mga foreign nationals na wala pong kaukulang dokumento. Ito po ay liable by law. Hinikayat naman ng ahensyang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan kung may kahina-hinalang aktibidad ang foreign nationals sa kanilang lugar. Ganyan naman kayo. Sasabihin nyo, sumbong-sumbong, tapos di nyo naman ga-actionan. Narinig ko na yan, mga ganyan nyo. Para agad maimbestigahan at maipa-deport. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy. Alam mo, it's at least ako natutuwa naman ako kasi dapat na yan sa multinational. Balita ako talagang sobrang dami na daw ng diyan ng mga Chinese worker na pakalat-kalat sa kalsada. Yung pala walang mga papel. Nako, sasabihin ng iba diyan, no tutulpo. Bakit si Tulpo galit din kay Mayor Guo? Hindi ko alam. Wala akong kaano-ano kay Tulpo. Hindi natin kasi alam mo. Ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman pinagtatanggol si Mayor Guo. Ang akin lang, ilagay na lang ho natin sa tamang perspektibo. Diba? Ilagay ho natin sa tama. Yan ang ibig ko sabihin. Ilagay lang natin. Kung may nakita silang illegal na ginagawa ni Mayor Guo, edi isampa natin, di ba? Isampa natin sa husgado. Ang problema, yung sinampa nila sa ombudsman, medyo may sabit pa kasi sinasabi daw ng ombudsman, walang permit from PAGCOR. Sabi ng abogado ng ni Mayor Guo, merong permit from PAGCOR. Sabi ko nga, di ba kanina doon sa interview, bakit yun lang ang ba't hindi kasuhan ng iba-iba pang mga bagay na binibintang nila? Yun na nga ho sa kanila, dalhin sa proper forum. Di ba? Dalhin sa proper forum yung ang kaso ni Mayor Guo. Hindi naman pinipigilan na dalhin Kaya lang kasi, dito, publicity na yung nangyayari. Yun po ang sinasabi. Medyo nagiging publicity na, di ba? Ewan natin kung ano bang... Ito kasi, tingnan nyo to tingnan nyo. After nung first part, kinilabutan ako No? Dahil nga, na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya, umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration. Bakit di nyo pangalanan? Puro kayo daldal. Ang hirap sa inyo, ang gagaling ninyo pagka punahin ng isang mayor. Bakit di nyo pangalanan yung mga sinasabi nyong involved ng Kapulisan? Kasi hindi ako naniniwala. Mga PO1, PO2 lang yan nandyan. Sigurado ako nandyan ang mga boss nila involved. Pangalanan nyo. At pangatlo, meron silang binanggit doon. Sorry, duda talaga ako kung Mayor Guo. Actually, hindi ko naman siya nagtatanggol, Miss Marilyn. Sabi ko nga kasuhan nila Diba? Kasuhan nila doon sa husgado. Ang naiirita lang kasi ko, ang ingay-ingay nitong mga senador na ito tungkol kay Mayor Guo. But the reality, yung sandali, ano bang are we against Mayor Guo o are we against Pogo and illegal activities? Di ba? Kung illegal activities pala tayo against, hindi lang kay Mayor Pogo, why not ban Pogo? Paulit-ulit natin sinasabi yun. Iba nyo na ang Pogo. Anak kayo ng tutsa. Ang dami nyong hanash, ang dami nyong sinasabi tungkol kay Mayor Guo. Bakit ba masama si Mayor Guo? Because, ano bang punot dulo nun? Di ba? Ang punot dulo nun kasi involved sa Pogo. Putangin na, hindi. Bakit di yung Pogong tirahin natin? Yun ang sinasabi ko
ang dami nating hanas na si Mayor Go. O sige, idemanda nyo na. Pero, more than that, yung Pogo ang tanggalin nyo. More than that, idemanda nyo. Sana, sa akin sana yung passion ninyo sa pagkondena kay Mayor Guo, ilagay nyo yung passion ninyo sa pagkondena sa Pogo. Hindi Nandun lang kay Guo. Yun ang kinaiinisan natin. Wala akong pakialam kay Guo. Hindi ko naman kakilala. Hindi naman Duterte yan. Hindi naman kung ano-ano yan. Wala yan. Ang punto lang, yung Pogo ang pag-inita natin talaga. Hindi ito lang. Na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil nga executive session. Tapos, di mo bibigay yung detalye, pero pag kasi, kaya ako naiirita Ito this is, double standard. Hindi namin bibigay yung detalye kasi masyadong sensitibo, yung mga involved, may mga pulis. Putang ina, bakit dun si Mayor Guo, pinablik ninyo? Kung sensitibo pala. Pero itong mga pulis na sinasabi ninyo, mga politician na involved, hindi yun yung papublic. Hindi ko magets. Okay lang na maging public trial yung kay Guo, pero dito sa iba, kailangan executive. Sino namimili na dapat executive session lang ito? Tapos dito sa isa pwede. Tama, mali. May problema tayo dyan. Okay lang sana kung sabihin nila, okay, medyo sensitive tong issue na to. Tayo na lang nag-uusap. Okay. Pati yung kay Mayor Guo, isama nyo. Tapos, kasi ang nangyari, binulgar nila lahat. Doon sa tao, pati jowa, inimbestigahan. Wala. Anong may mali? Kung ang jowa mo tarantado. Ang mali, yung umibig sa mali. Yun, mali yun. Pero walang illegal sa umibig sa mali. Ulitin ko Kung ikaw, umibig ka sa isang babaero, walang illegal dun. Tanga ka lang. Kasi umibig ka sa babaero. Tama, mali. So ngayon, kung yung jowa mo may katarantaduhan, kasi yun ang pinalalabas nila may katarantaduhan yung jowa nito ni bakit hindi yung jowa ang tawagin nyo dyan? At yun ang pagtatanungin ninyo. Tama, mali. Anong problema sa sobrang yaman? Sinasabi ninyo yung source ng pera niya galing sa kasi double standard tayo Galing sa Pogo. Sandali. Bawal ba Pogo? Hindi. Anong problema nyo? Tanungin ko kayo, saan galing yung pera nyo? Bakit hindi nyo rin ilabas? Hindi ba yun yung problema? Ginawa nyo ng malaking bagay itong kay Mayor Guo. Pero pagdating doon sa may mga opisyal na involved, bakit hindi nyo ilantad? May mga pulis nang involved, bakit hindi nyo ilabas? Sa kanila, sensitive issue na. Pero kay Mayor Guo, kahit tae niya gusto nyo tingnan. Naintindihan niyo yung picture ko? Kung bakit nakakainit ng ulo? Pag issue kay Mayor Guo, pwedeng public. Pero dun sa mga ibang tiwali na involved na nasa loob ng gobyerno ngayon, executive session yan. Anong katarantaduhan yun? But in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yun dahil hindi naman natin pwedeng alisin na mayroon din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, yung kidnap for ransom. At base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates pumupunta na dito. Alam mo, naalala ko tuloy kung ano. Ito, wala akong sinasabi na sila yun Wala akong sinasabi na si Gatchalian to o si Ontiveros. Pero alam mo, naalala ko dito, yung mga ACDC na vlogger.
Yung attack and collect. Defend and collect. Nagsisimula sila sa attack eh. Attack muna sila ng attack. Para mangolekta. Yun ang ano eh. Yun ang napapansin ko dito. Yung mga iniipit ngayon, parang ina-attack and collect. Hindi ko sinasabi si Gatchalian yun at si Ontiveros hindi yun ang sinasabi ko. Pondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So sir, sinabi nyo nakakakilabot, lumalalim na yung inaabot nga nitong sa Pogo. So conforme ka po ba doon sa suggestion na ideklara na national security threat itong Pogo? Actually, yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, na iakyat na ito sa presidente, sa ating Pangulo, dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. At i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak yung kanilang galamay. At Kamendang, salamat po. Are you Chinese? Gatchalian. Who's your father? Who's your mother? Hindi, nagtatanong lang ako Kasi yung pagsasalita mo, parang may pagka-Chinese. Galamay. Hindi, eto anong sinasabi ko lang dito? Sinasabi ko lang, ganyan kayo manghusga eh. Diba? O magsalita ka nga ng Chinese, po cha-cha po tan changso niya, cha-lang. O tinan mo na, marunong ka mag-Chinese, spy ka. Tama, mali. O magano ka nga, magtagalog ka nga. Ay, nako, meron kang may punto ka. Chinese ka. O paano ito si Gatchalian? Galamay. Anong galamay? Pagkain ba yun? Alam ko pagkain yung galamay. Kalamay pala yun. Iba pala yung... Tama, mali. Kung ganun ang gagamitin nating standard dito kay Gatchalian, di para na rin natin sinabing Chinese ka rin, Gatchalian. Kasi yung the way you talk ng Tagalog, cha-chow sa Chinese. Tama, mali. Kaya mali yung ganong klaseng panghusga. Porkit di marunong Tagalog ng diretso, ibig sabihin yan, Chinese yan. Diba? Hindi maganda yun eh. Magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong Pogo na ito because of national security issues. Hindi na siya ordinaryong kriminal yan ang inaantay namin. Ang tagal nyo Ang dami nyong hanas Ang dami nyong pinupuntirya Yan ang inaantay namin. Iban nyo ang Pogo. Inaantay ng taong bayan yan. Wala kaming pakialam kay Mayor Guo. Demanda nyo na yan. Ipakulong nyo na. Wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin, yung Pogo, iban nyo na. Gumawa na kayo ng batas na nag-total ban sa Pogo. Hindi yung, ang pakialam ko kay Guo kung makulong yan. Problema nyo na yan. Ang problema namin, kami mga Pilipino, gusto namin maban na yung Pogo dahil kawalang niyaan yung Pogo na yan. Walang naidudulot na maganda yan, na dumadami lang ninanakaw ng gobyerno dyan. Pumasok lang dito at mahuhuli natin, lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka mga galamay niya. Sino ba yung kalamay na yan? Di ba pagkain niyang galamay na yan? Ano ba yung kalamay na yan? Naklang tuweting Pagkain yan ng punto, umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Kasi may mga tao na silang binabayaran. Any commitment from the NSC na gagawan sila ng resolution, sir? Nag-commit yung representative kahapon. Anong side ka ba talaga? Sa tama. Bakit? Ron's TV. Sa tama ako. Doon ako. Inis ako sa Pogo. Yun ang sinasabi ko dito, Ron's TV. Hindi mo naintindihan? Bingi ka? Di ba sinasabi ko? Sinasabi kong paulit-ulit, iban na yung Pogo na yan. Paulit-ulit, di ka nakikinig? Bingi ka? Bingi? Iban na yung Pogo. Ang problema kasi daldal ng daldal to mga galit na galit. Isipin mo to, galit na galit ng lahat ng mga senador. Pogo na nyo. Hindi nyo naman binaban. Diba?
Pugo. Masama yung pugo. Pugo. Ayaw nyo naman iban. Gumawa kayo ng batas. Tama, mali. Na ilalahad nito o i-bring up nito sa National Security Meeting nila. Dahil siya rin... Sabi nyo, National Security Council na pinuno dyan, si Marcos. Bakit di nyo ipitin si Marcos? Bakit hindi ninyo, kung gaano nyo iniipit yung ibang tao, ipitin nyo. Presidente, ano na? Gusto mo ba na sugal? Gusto mo ba masira ang buhay ng mga Pilipino? Gusto mo bang masira ang peace and security ng Pilipinas? At hinahayaan ninyo itong pogo? Di ba yun ang sinasabi niya? Tama, mali? Di ba yun ang sinasabi niya? Sinasabi niya na, NSCMing magdidesisyon yan at ang pinuno niya ng presidente, bakit di nyo kulitin ng presidente? Sabihin nyo, ban na yung pogo. Wala nang dudulot na maganda yan. Doon nga sa lugar nila, binan sila eh. Sa China, di ba, binan sila. Tapos gusto nyo, dito sa atin, okay lang. Lahat ng tae nila doon, lahat ng kriminal nila na nagtatrabaho sa pogo nandito na sa Pilipinas. Tapos magagalit kayo sa mga opisyal na pinapayagan ng pogo. Ay, na kayo ng tarantado pala kayo eh. Ba't di kayo papayagan yung pogo? Hindi naman illegal. You understand? Hindi naman illegal yan. Hindi illegal yan. So, gagawin niya makapasok dito. Kaya nga the best way niyan, total ban ng pogo. Ang daming hanas eh. Mismo, conforme siya eh. Sino ba nagpasok ng pogo? Sagot, banat ba? Si Duterte. Si Duterte. Alam ko na kagad yung pupuntahan mo eh. Si Duterte. Ang tanong. Sige, tanongin kita ngayon. Bakit pinayagan ng pogo nun? Bakit? Hindi kasi alam ko naman nagsimula pa lang niya kay Pinoy yan eh. Pero yan lumawak nung panahon daw ni Duterte. Yan daw lumawak nung panahon ni Duterte. Alam ko na kagad yung pupuntahan nila eh. Yan, tandaan ninyo, tinimbang niya nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi at that time, we need money. Dahil nga nasa pandemya tayo nun. We need money. Ngayon, okay, may pera na tayo. Tapos na yung purpose natin. Nakuha na natin. Tumatakbo na ekonomiya natin. Why still nandito yung pogo? You understand? Tapos na yung purpose ng pogo noon. Kasi that time may pandemya. Tapos na. Tanungin kita, sino na nakaupo ngayon? Si Duterte pa rin ba o si Marcos na? Hindi nyo alam. Tanga kayo. Sino na nakaupo ngayon? Si Marcos o si Duterte? Sino na magdidesisyon ngayon? Si Marcos o si Duterte? Sisisihin nyo pa rin si Duterte. Anong tawag sa inyo? Mga gunggong. Yan ang totoo. Mga gunggong kayo. Na ito ay isang national security threat. Kaya actually lahat kahapon, ang maganda kasi si Senator Risa, tinanong niya isa-isa. At lahat, of course, puwera PAGCOR, pero lahat conforme na ito ay national security threat at walang mabuting idinudulot para sa ating bayan. Alam nyo pala eh. Kaya nakakainis ang tawag dyan eh. Sandali lang Nakalive ako. Sino di dyan? Pinaiinit niyo ulo ko sa mga tangay. Alam niyo naman yan ang isa sa mga kinaiinit ng ulo ko, yung mga tangay. Yan na ang delivery. Pagtingin doon sa delivery, hindi yan yung nasa picture ha. Sexy yung nasa picture. Bakit parang buntis yan? De, joke lang. Sabi ng iba dyan kasi alam mo, yung mga tanga dyan, wala kasi talagang alam yung mga yan eh. Kaya tayo, binabanata natin yung mga bubo na yan eh. Ito pa.
Ano to? Eto, good news. Kumpara noong Marso, nadagdagan ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Good news. Nadagdagan ng mga walang trabahong Pilipino. Dadami na snatcher. Hindi, good news yan ha. Good news yan ha. Dadami na snatcher. Bababa na ang pasahod. Bakit? Marami na walang trabaho eh. Ayan, sabi nila, may propaganda sila, pinapabor ka sa Pogo noong 2020. Oo nga. Bakit kanyo? Kasi there is a purpose. Hindi ba nila naintindihan? Alam mo, ang bagay-bagay may kanya-kanyang purpose nun. Noon, hindi man ako totally agree doon. Kaya lang, noong 2020, kailangan natin ng pera noon. Ang sabi ko pa nga nun, naalala ko pa nga anong sinabi ko? Sila lang naman yan naglolokohan dyan eh. Yung mga Chinese lang naman yan eh. Di problema na nila, maglokohan sila. Sila rin naman naglalaro dyan eh. Yun na sinabi ko. Alam ko yan. Hindi ako maano sa ganyang klaseng pautot nila. Kasi alam ko naman noon yun, okay yan. 2020 kailangan ng pera, nakapag-ipon na tayo. Tandaan ninyo, walang trabaho noon. Tayo noon, naka-lockdown tayo noon. So anong magagawang harm ng Pogo noon? Tama, mali. Understand? Yung Pogo noon, nasa loob sila ng bahay, nagalaro-laro sila, magpustahan sila, mga kalaban nila, mga taga-abroad, mga taga-China, tapos tayo kumikita. Okay yun. Pandemic yun. Iba usapan ngayon. Tapos na yun eh. Tumigil ang ekonomiya ng Pilipinas noon, kaya kailangan natin ng pera noon. Ngayon, tumatakbo na ekonomiya natin, hindi na natin kailangan ngayon. Tama, mali? Ganyan po kasi katanga ang mga bangag vloggers, yung mga adik, yung mga tambay na vlogger, ganyang katanga. Yun ang totoo eh. Parang dito sa Japan ba, kailangan nila ng tourist ngayon, kaya open ang visa. Pero pag okay na ekonomiya, mahihigpitan ng tourist. Ganun kasi yun eh. Sabi ko nga siya, depende yan sa konteksto. Di ba? Kung depende yan sa konteksto ng mga panahon. May mga panahon na ganito, pwede. Yung mga panahon na ganito, alimbawa, ano pa yung mga bagay na gusto ko noon nung panahon ng pandemya? Hulaan ninyo. Bike lane. Pinaglaban ko yan. Bike lane. Tama yan. Kasi walang transportasyon nun. Kaya kailangan natin ng bike lane. Namimigay pa ako ng helmet. Namimigay pa ako ng bisikleta. Pero ngayon tutol na ako sa bike lane. Panggulo na sila sa karsada, sa EDSA. EDSA to EDSA. Pero dati pinaglaban ko yun sa EDSA. Kasi nga kailangan. Ngayon, hindi mo na kailangan ng bike lane sa EDSA kasi punong-puno na ng motor at di kotse sa EDSA. Yan ang tinatawag na kailangan mo ng konteksto sa lahat ng bagay. Tama, mali. Bobo yung mga bangag vloggers. Pinanganak ang utak nasa talampakan. Bobo na nga, pangit pa. Parang ako. Pangit lang, hindi bobo. Abril, ayon sa Philippine Statistics Authority, mas malaki naman ang itinaas ng mga underemployed o yung mga naghahanap ng dagdag na oras ng trabaho para may dagdag kita. Nakatutok si Bernadette Reyes. Umabot sa 2.04 million ang bilang ng mga manggagawang walang trabaho noong Abril, mas mataas kumpara sa 2 million noong Marso base sa pinakahuling survey. Isipin nyo, 2 million to 2.7. Ang laki ng kinalaki. Pambihira, oo. Diba? Yan ang tinatawag na bagong Pilipinas, bagong tanga. Diba? Ng PSA. Naitala sa 4% ang unemployment rate noong Abril na bahagyang mas mataas na 3.9% noong Marso. Mas malaki ang agwat kung mga underemployed ang pag-uusapan o bilang ng mga manggagawang nais ng dagdag na oras sa trabaho. Pero alam mo, nagtataka ko, ang daming walang trabaho pero ang dami pa rin tamad, no? Hindi ko lang alam bakit ganoon, no? Kasi minsan, ewan ko
marami akong na-encounter na mga reklamador pa. Sa trabaho. Walang biro. Ewan ko, paano yung medyo kulang na nga tayo sa trabaho, tamad pa. Bakit dumadaming ganun, ano? Matapos maitala sa 14.6% ang underemployment rate noong Abril kumpara sa 11% lang noong Marso. Katumbas ito ng 7.04 million na underemployed. Pag marami kang workers, dahil let's say may Joyce Buckley, salamat po. demand, like, Actually ma'am, pinaliwanag po ni Pangulong Duterte yan. Hindi lang siguro nakikinig yung ibang mga Pilipino kung bakit pinayagan ni Pangulong Duterte ang POGO. Retail trade, kasi bumalik, hindi lahat na-absorb. But you have workers, but they are not all working the 40 hours. Kabilang si Marilu Bisano sa mga naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan lalo't nag-aaral pa ang kanyang mga anak. Nagrarakit ng maglaba at saka plancha. 50 na ako eh. Kaya mahirap maghanap ng trabaho. Kabilang pa naman ang trabaho ni Marilu sa may pinakamababang sweldo. Kasi ako naniniwala walang tamad na magugutom. Ako naniniwala ako dyan. Walang tamad na magugutom. Alam nyo kung ano ang problema? Hindi tayo marunong mag-ipon. Marami sa atin ang daming expenses na unnecessary expenses. Kaya nga ako, iiwan ko sa inyo itong lagi niyong ako promise, panoorin niyo po si Chinkitan sa YouTube, si Francis Kong sa YouTube. Madami kayong matututunan. Huwag kayo manunood dun sa mga vlogger na ngayon lang yumaman tapos nagsalita na. Kung paano yumaman, kumita ng ganito. Katarantaduhan niya, maniwala kayo sa akin. Kasi what they develop is how to be rich. Yun ang dinevelop nila eh. Nagkataon na yumaman sila dahil sa isang ginawa nila kaya sila yumaman. Pero tandaan niyo, it's better to learn from people na nag-commit ng mistake na paulit-ulit. Bakit? Kasi marami silang mistake na ikikwento sa inyo bago sila naging successful. And that mistake na ikinikwento nila, maganda yon para hindi na natin madaanan. Kasi sabi nga nila, di ba, learn from your mistake. It's wise to learn from your mistake. But it's wiser to learn from the mistake of others para hindi mo nagawin. Ayun ang isipin natin yan na ulitin ko. It is wise to learn from our mistake. But it is wiser to learn from the mistake of others para hindi na natin gayahin. Yun. Base sa survey ng PSA, pumapatak lang sa 403 pesos ang arawang sahod ng mga nabibilang sa elementary occupations gaya ng mga domestic cleaner at helper. Nangunguna naman sa may pinakamalaking kita ang mga manager na nasa 1,400 pesos kada araw. Mula sa pagiging machine operator noon, sinikap ni Charlene makapagtapos ng pag-aaral sa pag-asang ito ang magiging susi para kumita ng mas malaki. Mas mahirap po yung mag-apply ng walang tinapos. Pag may degree ka, kahit pa paano po, maayos po yung pwede ka po sa office. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Iyon. Wait lang. Wait. Bago tayo magkomento. Nadinig niyo ako? Sana hindi. Paano yan, idol, na natatakot na mga investor na sa Pinas kurakot tadtar? Alam mo, sa totoo lang yan na kung iisipin natin. Iniisip ko nga paano, narinig nyo, totoo. Totoo ba? Wala naman sira ulo kayo Narot, sinungaling ka, fake news ka. Hindi, alam nyo, nakakatakot talaga itong mga nangyayari sa bansa natin. Kasi wala nang patutunguhan tayo kung hindi pabagsak talaga. Pabagsak na ho. Mula sa inflation na pataas, mula sa
pagtaas ng mga unemployed, 'di ba? Wala na eh. Tapos meron pang ginagawang hakbang ang gobyerno para sa ikakapahamak natin dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, hindi siguro nila naintindihan yung repercussion ng pag tayo po ay nagkagera. Gutom eh. Gutom ho ang dadanasin ng bawat Pilipino pagka nagkagera. Titigil. Ito, ganito lang kasimple yan. Naramdaman na natin yung nangyari sa pandemya. Tama, mali. Ang hirap ng buhay nun. Marami sa atin dun ang nagsisi na hindi sila nakapag-ipon. Marami sa atin nun ang doon lang na-realize na ang swerte ko pala, may trabaho. Yeah? Marami sa atin ganun eh. Pero ito ang tandaan ninyo, mas malala ang gera kesa sa pandemya. Ang pandemya kahit papaano, i-lockdown mo, mababawas-bawasan pa mapapatay niyan. Pero sa gera, kahit mag-lockdown ka, hindi ka maka-lockdown pag nagkabombahan na. Tandaan niyo, it is not impossible. Hindi imposible ho yun. Sa estados ngayon itong nangyayari sa West Philippine Sea, yung girian dyan, nako, hindi ho biro ho yun. Baka akala ninyo yung laro-laro yan. Again, I'm not saying China is right. Kasi yung mga bangag vloggers, yung mga bobong vlogger na nasa kabilang kampo, pag sinabi mong against tayo sa ginagawa ng gobyerno dito sa WPS, iisipin kagad nila, isa lang, pro-China tayo. Kasi stupid nga sila eh. Stupid sila. So, isa lang ang sarado isip nila eh. Pro-China kayo o Philippines. Hindi yun ang punto natin dito eh. Ang punto natin dito, kung maiiwasan at sa magandang usapan na ginawa naman natin, nagawa naman natin, naayos naman natin. Tama nga yung unang approach ni BBM tungkol dito sa China issue na to. Tama yung approach niya nung una. Hindi ko alam kung paano siya nagpasulsol na maging mainit ang ulo dito sa Amerika. Ay sa China. O sa sulsol ng Amerika. Di ba? Sure tayo. One day, pagsisisihan natin ng lahat ng bagay na to. Grabe. Anong diskarte mo para mag-ipon? Makapag-ipon? Di ko rin alam eh. Sabi ni Randel Bunagan, hindi, wag lang magastos. Think twice. Yun. Bago gumastos, think twice. Tinawanan ako ni Randel Bunagan. Hindi kasi Zelensky 2.0 si PBBM. Please explain ba pagka kakaiba ng libel sa cyber libel. Ang libel. Ang cyber libel. Naintindihan nyo na? Yung mga style yung mga ganyan tanungan para lang maano ako eh. Hindi ko maintindihan talagang yung isip ng mga tanso tuwan-tuwa sila dun sa demanda ni Trillanes. Tuwan-tuwa kayo? Ano akala nyo na-i-stress ako dun? Kung nakita nyo lang sana yung video yung ginawa ko eh. Kaya lang sabi ni mo, wag mong gawin yan, wag mong upload yan. May ginawa kasi akong video eh. Nagtatawanan ko yung subpina ni Trillanes eh. Kaya lang sabi ni mo, wag ko daw i-upload eh. Hindi, kasi baka naman sabihin ng korte, binabastos ko sila. Sa mga bangag vloggers diyan na naghahanap ng content tungkol po sa sa subpina ko, i-comment nyo na, ito yung thumbnail.
Umiiyak. Banat Bay, umiiyak. O, thumbnail yun na. Sige na, thumbnail yun na. Thumbnail yun na. I-google nyo, sabi ni George, ilang taon po ba ang kulong sa libel at sa cyber libel? I-google nyo. May Google. Kung may nakulong ba sa cyber libel at saka sa libel, Google nyo, sige na. Di ba may post ka nung parang sa TikTok dakra? Hindi ko nga in-upload yun. Ayaw ni mo kay pa-upload ko eh. Oh, anyway, tuloy. Hindi ba? Bakit wala tayong mga high-profile visits sa China? Kasi nga, yung kakampi natin, na sinabing nasa likod lang na Ayun na si Mocha. Oh. Ano, upload ko dito, Mox? tin siya, habang nakatalikod tayo, kinakausap yung kaaway natin pareho. So, magising na kayo, mamulat na kayo mga Pilipino. Yun na lang isipin ninyo, ha? Kung ikaw, may kaaway, tapos yung... Actually, thankful ako kay Trillanes. Ito, pwede nyo ako i-quote dito. Banat Bay, thankful kay Trillanes. Hindi kasi inangat niya yung antas ko eh. I mean, para patulan ako ng isang Trillanes. Inangat niya yung antas ko. Mantakin mo, mukha lang namin ni Rocky nandun. Diba? Isipin niyo yun, ha? Oh. Doon pa lang, angat na ako sa ibang mga vlogger. Kayo, may kaso na kayo? Wala pa. Ako, sino? May kaso ako, galing pa kay Trillanes. Oh. Oh, inangat niya ako doon. Sa totoo lang, ha? Inangat niya ako doon. Pwede namang kasi isipin nyo to, wala naman siyang panalo doon eh. Wala siyang kapanalo doon. Ay, sino bang tanga magdedemanda dahil shinare ko lang at binigyan ko ng opinion yung sinabi ng isang tao. Hindi nga siya yun. At least kalibel mo na si Attorney Roque, di ba? Tama, mali. Kaya yung mga pilingero diyang mga vlogger na feeling nyo apektado ako, sus. Tuwan-tuwa ako. Naghahanap nga akong balita na gusto ko nga uli pakinggan sa news eh. Kakampi mo, nakaaway din yung kaaway mo, nakikipag-usap sa likuran mo, tas hindi ka kasama. Anong tawag? Azil, please, salamat. So, ano ba ang masasabi mo? May mapupulot bang Pilipinas sa tingin mo sa pagbisita ng presidente ng Ukraine? Well, depende kung anong gustong pulutin, no? Kulit. Ano ba gusto nyong dimension ng mapupulot? Hindi ba? Ano ba, aral? Mapupulot na aral, marami. Hindi ba? Kasi kung pag-aaralan natin to si Zelensky, no, nung tumakbo ito ng presidente, isa sa mga kanyang pinangako sa kanyang mga constituents ay peace with Russia. And nakita naman natin is parang hindi naman peace ang nangyari, hindi ba? So, ngayon parang may parallelism, hindi ba? Sino ba yung nangako sa atin noong tumakbong presidente na paikin daw ang diplomasya? Pakisagot nga. Si Lenny yata yung last time, 'di ba? Sabi niya na Alam mo, fake news ka diyan, Admar, ha? Kasi ang pinangako ni bilang siya ay tumakbong presidente ay magiging Ukraine siya. Maliit lang pero lumalaban. Ay, ganun. Hindi ba? At
At strong ang relationship with allies. Kayo talaga, pinagtawanan nyo nga si Lenny noon eh. Hindi ba? Yung mga ngayon, yung mga vlogger na sumusuporta sa Marcos, yun din ba yung ano nila? Kasi sumusuporta si Lenny din dito sa Ukraine. Well, ito lang naman yan, no? Babalik tayo dun sa original na tanong. Meron ba tayong mapapala sa pagbisita ni Zelensky sa Pilipinas? Unang-una, ano yung purpose ng pagbisita? Hindi ba? Kasi napakataas na level nito, President, head of state to head of state, di ba? Zelensky at Marcos. So, ano yung agenda? No? Hindi naman basta-basta nang nagpapadala ng head of state to another country to meet a head of state kung ang agenda ay malamya lang. Ngayon, syempre, marami tayong haka-haka dyan kung bakit ganitong taas na level, no? Kasi ang pinapalabas nila ay nag-thank you lang dahil mag-o-open ng embassy ang Ukraine sa Pilipinas. Oh well, hindi mo naman kailangan magpadala ng presidente mo, no, para sabihin mo lang na mag-o-open ka ng embassy sa isang bansa. Well, pag nakita natin yung news, ay itong Ukraine pala is nagkukulang na sila ng mga sundalo. So, they are recruiting kasi nga yung mga kalalakihan sa kanila ay nagsialisa na, no? Ang conscription ata kasi nila before is 25 and above or something like that. Tapos kahit ibaba nila yung conscription, nagsialisa na, yung iba ayaw nang lumaban, at yung iba is nag-bribe na lang yung recruiter para hindi sila makonscript. So, ang tanong, isa ba ito sa mga pinag-usapan na huhingi ng sundalo ang Ukraine sa Pilipinas? Kasi may mga recruitment ng mga foreign fighters sa Ukraine, di ba? Meron nga napabalita sa Spain nga iba't ibang sweldo. Siyempre, pinakamataas yung nasa elite force ka, no? Ito talaga yung nasa sagupaan ka, parang parang around 4,000 euros per. Alam mo, sa totoo lang, itong pagdalaw nitong Ukraine na ito, medyo sablay na sablay sobra to. Kasi una-una, kaya naman dumadalaw yan kasi humihingi ng parang suporta mula sa para sa laban dito sa Russia. It's not good. Una-una, sabi nga ni Pangulong Duterte nung tinanong namin siya tungkol dito, sabi niya, ang layo-layo nun. I mean, walang maidudulot na maganda sa mga Pilipino ang pagsasawsaw natin diyan sa Ukraine-Russia issue. That's basically it Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte. Hindi na natin i-play ng sobrang haba to. Pero yun yung pinaka-basic niyan. Walang maidudulot na maganda sa mga Pilipino ang pagsawsaw sa away ng may away. Hindi tayo dapat kasi by accepting Zelensky o the Ukraine, para mo na sinasabing panig tayo sa kanila. Na wala naman tayong dahilan para sumawsaw dun sa gulo nila. Tama, mali. Di ba? Kasi simple lang naman yan Sana kung meron tayong pakinabang kasi dito tayo dumadaan, ito yung ating dito tayo nag-i-import. Ukraine, ano ini-import natin dyan? Mababawasan tayo ng mga Russian na pokpok dito? Hindi, huwag tayo maglokohan. Alam mo, ang istorya kasi niyan, may mga kaibigan ako Russian Yung mga Russian na mga kababaihan na magaganda. Pumupunta yan sa Ukraine kasi hindi sila makaporma sa Russia. Tapos magaganda yan, di ba, mga Russian. Tapos pagpunta sa Ukraine, doon sila nagtatrabaho. Tapos yung mga taga-Ukraine naman, yan ang kumakalat sa buong mundo na mga mukhang model na mga pokersya. Yan lang naman unless
Kaya nga sabi ko, kung meron mang pakinabang tayo sa mga yan, baka bigyan lang tayo ng mga babae niyan. Tama, mali. Hindi, joke lang. Hindi. Ito kaya nga sinasabi ko, wala tayong kasi gusto ba natin malahian ba tayo ng Ukrainian, Russian? Wala talaga tayong pakinabang sa mga yan. Diba? Wala ho tayo makukuha. Yung kesa na may pakinabang tayo, tayo ho ay inilalagay natin yung sarili natin sa walang saysay na laban na hindi naman sa atin. Laban nila to Ba't tayo sasawsaw? May sarili nga tayong laban, di natin maasikaso Diba? For your info, sa Ukraine tayo nag-i-import ng wheat and dairy products. Hindi ba sa Australia? Hindi, sana lang po. Kaya lang, wala nandyan na Pero alam mo, ang sama talaga ng itsura kasi parang ang dating, gusto mo maging Ukrainian tayo? Diba? Gusto mo ba maging Ukraine tayo? Parang ganun parang ang dating, nakita mo ba nangyari sa Ukraine? Hindi mo ba nakita sa palabas nung ginera sila ng Russia, humingi sila ng tulong, biglang ang daming umatras na tulungan sila? Para tuloy nangyayari, nasisimbolo tayo doon sa kanilang ginawang kapalpakan. Parang gusto nating sundan yung kapalpakan nila. Baka maging ganun nga tayo. Diba? Baka maging ganun nga tayo dahil sa kapalpakan nila. Kita mo, di ba nung time na humihingi na sila ng tulong sa Amerika, ang tagal bago tumulong ng Amerika. Pinagdebatihan pa sa Senado nila. Subog-subog na yung Ukraine bago pa nakatulong yung Amerika. Gusto nyo gumaya tayo sa kanila? Ewan ko ba, hindi ko talaga maintindihan anong purpose nito. Hindi ko kung pautot ba ni Uncle Sam to. Para, kunwari, kampi-kampihan tayo. Ano to? Tawagan ng kampihan? Ano to? Kasi bago lipunan? Hilig ni bago lipunan yan di ba? Gawa-gawa siya ng away. Akala niya, kakampihan siya ni Uncle Sam. Kilala niyo si Uncle Sam, si Miss America. Hindi siya kinampihan ni Miss America. Isipin niyo alam mo, ito ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Yung sitwasyon na ginawa ni bagong lipunan. Yun. Di ba? Ano ginawa niya? Inaway niya kami mga banateros. Binira kami ng binira. Akala niya, kakampihan siya ni Miss America. Si Miss America, finid siya ng mga messages panlaban sa akin. Nung dinudurog na namin si Bago Lipunan, umiiyak na siya, humingi na siya ng tulong dito kay Maharlika. Ano ginawa ni Maharlika? Tinulungan ba siya? Dili. Tandaan niyo yun, si Maharlika, para lang sa sarili niya yun. Di naman para sa ibang tao yun. Para lang sa sarili niya yun. So nilaglag siya ng tao. Ano nangyari sa kanya ngayon? Sunog lahat ng kanyang followers. Swerte na lang kung may manood pang 100. Tama, mali. May huling... Anong huling alas niya? Dinedma siya. So lahat ng mga dumedma sa kanya, binira niya. Si Glenn Chong, si Maharlika, lahat ng mga dumedma sa mga pautot niya. Pati si Jojo de Guzman, inaya niyang banatang kami. Wala din. Ayan ang sitwasyon ng bansa natin. Mangyayari pag tayo kumagat sa Amerika. Tandaan nyo, Amerika, wala yan. Tama, mali. Si Bagong Lipunan bumalik na sa mga tanso. Kahiya-hiya naman yun.
Kinain na naman niya yung tinain niya. Wala pang 50 yung nanonood sa kanya. Nga. Gaganon niya. Gumagano-ganon yun eh. Binudol ka. Budol kayo. Di ba? Di mo kasyang tayo ngayon. Saan mo gusto si China? Wala, sinabi ko bang gusto ko sa China? Labo na utak mo. Utak tanso. Wala akong gusto. Ito ang gusto ko eh. Ikaw na nagtanong na mahina ang kokote. Ang gusto ko, isipin natin Pilipinas. Alam mo, walang gulo. Walang gulo. Nakakangisda tayo nung panahon ni Duterte. Huwag kayong tanga. Walang tayong gulo. Ang may gulo, China at Amerika. Pinag-aawayan ng Taiwan. Yun ang gulo. Ngayon, naghanap ng bataan ang Amerika. Isinama tayo sa gulo ng hindi nating gulo. Yun ang sinasabi kong wag tayong sumali sa gulo ng iba. Ang isipin natin, Pilipinas, tayo, atin. Maayos tayo nun eh. Nakakangisda tayo nun. Sino nagsabi? Yung mga mangingisda. Sino nagsabi hindi tayo nakakangisda? Yung mga politiko. Nangingisda ba yung mga politiko? Hindi. Sino nangingisda? Yung mangingisda o yung mga politiko? Di ba yung mga nangingisda ang nangingisda? Kaya nga sila nangingisda eh. Kaya nga yun ang pangalan nila, fishermen. Because nangingisda sila. Sino dapat natin tanungin? Sila o yung mga politiko? Ang tinanong natin yung mga politiko, hindi tayo nakakangisda dyan, inaaway tayo ng China. Ano sabi ng mga fishermen? Sabi nila, nung panahon ni Duterte, nakakangisda kami. Ngayon, hindi na. Di ba, pahiya nga yung Congress? Napahiya nga yung Congress eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi nga, kayo, kung kanino kayong vlogger na tatanga-tangang naniniwala. Sige nga. Sabihin mo, sabi nga nila eh, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. May mga ganyan-ganyan quotation. Ako, ito lang. Tell me who you watch and I'll tell you who you are. Tanungin kita, sinong pinapanood mong vlogger? Sasabihin ko kung anong kang klaseng tao. Pag ang mga vlogger na pinanonood mo, yung mga katulad ng mga bangag vloggers, sigurado ako mababaw ka. Pag pinapanood mo yung mga vlogger na sintu-sinto, sigurado ko, sintu-sintu ka rin. Pag ang pinanonood mo yung mga mahilig sa away, alam ko, sigurado ako na ano ka lang, mababaw na tao ka. Kasi, alam mo ba na isa yan sa mga senyales ng mababaw na tao? Ha? Yung mapusok ang damdamin. Yung laging galit, yung laging nagwawala, yung laging luso mga kapatid, mga ganun. Yan ang mga taong mabababaw. Kasi nga puro puso ang pinaiiral eh. Sa mundon to, maraming klase ng talino. Talino sa utak, talino sa puso. Di ba? Kaya nga sinasabi ngayon it's no longer a fight between IQ to IQ. Maraming matalino dyan. Maraming, alam nyo ba, ito ang problema ng mga millennial, sabi nga nila, sa mga millennial. Ang problema kasi ngayon, marami sa mga millennial, laki sa layaw, laki sa spoiled family. Laki sila sa mga mahinang damdamin. Kaya nga ang issue ngayon, pagdating sa kumpanya, it's no longer about IQ, it's about EQ, emotional quotient. How strong is your emotion? Kasi ang taong matured ay yung strong ang emotion.
Ibig sabihin nun, kaya nilang kontrolin ng emosyon. Ang mga millennial daw ngayon, hindi na kayang mag-control. Mapagalitan mo lang, magbibigti na. Hindi totoo, maraming ganun eh. Ako, I discourage that and I keep on saying na may hope tayo, dapat walang susuko sa buhay. Dahil lahat ng problema ay lilipas din. Pero mga millennial ngayon, konting umiiyak na kagad. Ang lakas bumanat sa social media. Ang tatapang sa social media, pero pag kinausap mo na ng harapan, ayaw ng confrontation. Bakit? Mahina ang puso eh. Hindi kaya ang confrontation. Ang hina ng damdamin eh. Maraming ganyan. Oo, maniwala kayo sa akin, maraming ganyan. Wala kayo matututunan sa mga ganyan tao? Yung iyakin? Yung totoo ha? Yung nabanatan mo lang, iiyak na ako siya, ayoko na, hindi na ako mag-live. Hindi ko naman sila inaaway nila ako. Napagsabihan ka lang sa mali mong gawain, lahat na kalaban ko na kayo lahat. Inaapi niyo ko. Kawawa naman ako, porkit ba ganito ko, inaaway niyo na ako. Hindi, sa totoo lang, wag dapat ganun. Simple lang naman ang buhay. Tama, nagkamali ka, sitahin ka. Ganun lang kasimple. Ang dami pang hanas eh. Bakit ba tayo napasok dyan? Simpleng-simple lang naman yan mga kaibigan kasi magtatayo ako ng grupo ngayon. Ang pangalan, Dramateros. Pagsasama-samahin natin yung mga iyaking vloggers. Diba? Sama-sama sila. Hindi, alam mo kasi yan ang problema natin sa mga Pilipino ngayon kaya napapahamak tayo eh. Dahil sa ganyang klaseng attitude natin. Yung, ayan inaaway na tayo, binomba na tayo. Awayin na natin ng China. Aping-api tayo ng China. Bomba! Bomba! Tapos tatanga-tanga naman tayo. Papasulsul tayo sa mga Amerikano. Sulsul ni Amerikano. Kasi nga, ang baba ng EQ natin. Di ba? Kaya kung ayaw ninyo ng mga mahihinang nilalang, sa Banateros lang kayo. Ayun! Ayun talaga yun eh. Dahil ang Banateros, mga matitikas sa mga yan. Kunwari, binata pa. Mga sayawang binata eh, no? Anyway, maraming salamat po. Kita-kits uli tayo bukas. Kita-kita po tayo sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. God bless everyone. See you. Panoorin nyo po. Nandyan si Banat. Ay, ako pala yung si Banat Bay. Kalimutan ko na yung pangalan ko. Mali. Nandiyan po si Master Judea, si Jay Guevara, si Coach Oli, si Boss Dada, si Spencer Lacale. Ayan, napalakpakan! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros sa